Ayun, good morning. Tama-tama ginagawa namin yung Sentra ko. So, pag-usapan natin kung bibili ka ba ng luma, worth it nga ba? O sulit ba yung bibili ka ng mga lumang modelo? Kasi ito 1991 model to eh. Pabayaan ko na lang din. Hindi ko na nalilinis. Ayun, dumi. So, yun na yung, ayun na yung service natin. Ayun yung Honda na yun, Civic na yun. Ayun ang ginagamit ko. Ito kay Airpat na to eh. Binigay ko na kay Airpat. So, dinala rito para palitan yung bearing tsaka kondisyon kasi bibiyahe kami na malayo. Usapan natin yung model na kagaya nito, yung mga luma. Ayan, kagaya yung Corolla na yan. So, halimbawa, kasi ito trip ko talaga itong sasakyan. Kaya ito nabili ko. Nangangarap din magkaroon ng sasakyan, syempre. Tapos hindi naman ganun karami pa yung pera, kagaya nito nangyari sa akin. Para pang service. So kaya nabili ko to ng 30,000 pesos. Yan. So yung ginastos ko rito is 180,000. Yan. So parang ang laki na oh. So magtatanong kayo bakit ang laki? So mga naka JBL speaker na rin ho yan. Naka head unit na. Kasama yung painting. Tapos yung kasama yung pang ilalim. Engine. Yan, engine. Aircon. Sinasama ko na. Lahat kasi ng pang ilalim na ito bago. So pinalitan ko na yan. Ang bearing na lang yung nahuli ngayon. Kaya pinapalitan namin ng wheel bearing. Tapos yung rehistro. Tapos pagpapaayos ng electrical. Yung sa aircon, nadali ako ng aircon eh kasi bagamat hindi ko kasi linya yung aircon. So ito yung aircon na to, pinagawa kong kanino to. Saan napunta to? Ang laki ng ginastos ko rito, 40,000. So sa madaling sabi, napunta po ako dun sa maling gumagawa ng aircon, kaya ganun, umabot ng 40,000. So yun po kasi ang target ko doon, kaya umabot ng ganun. Hindi ako tumatawad doon sa nag-aircon. Ang ginagawa ko, naghahanap talaga ako ng trusted ko, papagkatiwalaan ko. Kaya lang nakikita ko talaga more on talagang baga pera labanan eh, walang nasa puso. Yung pagdatrabaho. So inayaan ko lang naman. Napunta ng Bulacan to, kakapagawa ng aircon, kani-kanino. Halos itong buong Cavite nakaikot na kapapagawa. Walang matino, walang nakapagpatino ng aircon. So overall, gumatos po ako ng 180,000. Ibaruin nyo, bili ko dito is 30,000. 35 yung asking, tapos yung natawaran ko ng 33. So itong mga pyesa na yan, yung mga clutch na yan, original lahat yan. Tapos itong in-overall na namin, pinamachine shop ko rin yung head para sigurado. Lahat yan original nilagay ko, kaya umabot ng ganong kalaki. Tapos may mga pyesa pa akong reserba doon. Yung fuel pump, ilang beses na rin ako nagpalit nito, gawa ng replacement. Ang ginagamit ko dahil ang malo ng original, pero lagi ako may reserba kasi yung aftermarket na fuel pump is talagang may time na bibigay siya agad, may time naman na hindi. Kaya para sigurado, alam nyo naman yun, mga nakapalo sa akin, yung tumirik to, alam nyo na yan. So lagi ako may reserba para just in case. May mga radiator fan motor, yan, may mga reserba ako nyan dyan sa likod. Partida, hindi pa ako nagbabayad ng labor, kami pa mismo yung gumagawa nito, kaya umabot pa ng ganon. Halimbawa, kayo po nangangarap na magkaroon ng sasakyan, tapos trip nyo yung luma. Para sa akin, hindi practical na bibili kayo ng masyadong luma. Mas mainam siguro mga 2015 pataas, depende sa kondisyon. Kasi ito ho, nakuha ko to no issue after nang ginagamit ko, si malayong biyahe, Cavite to Bulacan. So nangyayari rito,
tinitirik ako na ito, yung radiator fan, yung alternator. Yung hassle din yun, nakaka-stress. Bagamat mekaniko tayo, lalo pag malayuan yung biyahe, may time talaga na biglang bibigay yung pyesa dahil sa kalumaan niya. Yung salamin niya, nabasag pa yan. Kaya ito, opinion ko lang, para sa akin lang ha. Hindi ho worth it na bumili ka ng sobrang lumang sasakyan, lalo ang biyahe mo ay pang malayuan. Pwede to, malapitan lang, pamalengke, pwede na to. O kaya magpa-practice kayo ng driving. Pero yung sabihin natin lalayo kayo, laging malayo, probinsya, anytime po kasi meron pwedeng bumigay, kagaya ng mga nangyayari rito sa sasakyan ko. Personally na experience ko. Pero ito po kasi, kung halimbawa kayo gusto nyo itong unit na to, gusto ko to kaya ginastos ko lang ginastosan. So malaki-laki uubusin yung pera rito. Kumbaga pag pinagsama-sama ko yung ginastos nito, para na akong bumili ng Vios na Batman. No, yun yung na-experience ko rito. Tapos halimbawa kayo yung bibili, pwede kayong bumili nito, yung mga luma, pero maglaan kayo ng budget ninyo kasi hindi ho biro yung magkondisyon ng luma talaga. Dahil sa kalumaan, anytime, kahit nakakondisyon pa yan, kahit kagagaling mo lang ng talyer, kakacheck lang yan, bukas, makalawa, isang buwan, meron pwedeng bumigay. Kaya ito, overall, talagang ginawa na namin to. Wiring nito, sila Boss Nabs yung yung gumawa na ito kasi di ko linya yung wiring. So sa kanya ko pinagawa yan. Kasi may makikita kayo sa mga car show, di ba, yung mga luma. Yun mga yun, talagang alam na nila yan kung magkano yung budget pagka sinabing project car. Talagang kumbaga magpa-project car ka, hindi ka pwedeng yung budget meal lang na lalo't luma-luma yung sakyan nyo. Yung mga modelo pa, mga 2015 2012 pataas, medyo okay pa yun compare dito sa 1991. Kasi depende sa trip ninyo. Bawa may kagaya niya yung Corolla na yan, bawa trip talaga, may mga ganyan trip talaga nila yung mga old school. So yun, alam nila yan kung magkano ginagastos nila. Tapos kung halimbawa naman kayo, ito tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng segunda manong sakyan at luma talaga, maglaan kayo talaga po ng budget dyan. Hindi biro yung luma yung sasakyan mo. Kasi para makondisyon mo, halos lahat parang papalitan mo. Mga na yun, bago na rin to. Yan, yung ignition coil na yan, ECU napalitan na rin. So yun, tip lang kung halimbawa mas parang sa akin practical kung bibili ka ng mas bibili ka ng mas modelo pa compare dito sa 1991. O kaya kung trip mo talaga to, maglaan ka ng budget na mga old school. Siyempre nakakapanghinayang na rin naman ibenta, naubos mo na yung baga ang laki na rin ang ginagastos mo, tapos yung selling value pa niya, ayun pa yung isang problema, masyadong mababa. Kumbaga lahat ng ginastos mo rito, hindi mo na maibabawi yun. Kumbaga parang for keep mo na lang talaga siya. Ito, pinalitan ko na rin yan. 11,000 to set, pati kasama yung likod. Yung iba naman, kahit sobrang luma naman, hindi naman sila gaanong lumalaki yung gastos. Pero ito, personal experience ko po dahil sa ECCS na to. Kasi nakuha ko to, all stock talaga. Talagang sa akin inabot yung na ito blow by ng makina, kaya binabayan. So yun lang, mas practical, lalo kung talagang first time nyo magkaroon ng kotse. Kung halimbawa may budget kayo ng 100,000, dagdagan nyo na yun para sa mga modelo, ipon-ipon na lang. Personal experience ko lang po yan, sinare ko lang yan sa inyo na para sa akin, kasi parang bumili na rin ako ng Vios. Kaya ito, binigay ko na to sa airpot ko kasi may Honda Civic na tayo, ayun yung ginagamit ko. So ito, kinokondisyon na lang namin. Tapos pag-isipan nyo pong mabuti pala, ito pa, isa pa, pag-isipan nyo mabuti yung bibili ninyong sasakyan, kasi baka mamaya tayo sa sobrang mura ng sasakyan, may mga issue yan. Tapos
baka mamaya yung sobrang mura na yun, mas malaki pa yung magagastos ninyo sa pagpapagawa. Tapos yung selling value, tingnan nyo sa market kung worth it ba siyang gastusan. Tapos eto, pwede naman to, ang makakuha nito nang naayon sa presyo ko siguro yung makaka-appreciate ng mga ginawa rito. Pero bihira na yun kasi lagi tayo nakano sa market eh. Tapos yung availability, yan, parts availability. Kaya kagaya nyo mga converted, ang hirap po, yung mga lumang converted pa, ang hirap po ng mga pyesa yan as per sample. Tapos minsan wala na kukuha, tapos may makukuha ka pa, halos ang mamahal. So yun, pag-isipan po pag bibili ng sasakyan kung gusto nyo luma o medyo modelo. Pero para sa akin, mas modelo, mas good. Para kumbaga ipon-ipon, tiis-tiis muna, ipon-ipon ng konti, tapos saka bumili. Okay? So yun lang. Kayo na po mag-decide kung anong trip nyo sa sasakyan.